vlog. It's Happy Tuesday and today is a very special episode for me. But before ginagawa ko na ito, since dumating ako dito sa Amerika, lalo na dito sa Amerika ay wala naman tayong pwedeng i-ask or help, even though pwede naman, kaya lang babayad pa rin tayo for asking help. Pero dahil naman tayo ay mahilig na maglinis, mag-ayos, mag-organize, magkutingting, lalo na if we have extra time at nakapagpahinga na ako from my work, ay for sure, nabibigyan ko to ng extra time, extra effort, at alam nyo ba, isi-share ko to ito sa inyo, at talaga namang gusto ko tong masave sa digital diary ko sa YouTube channel ko. Dahil nga alam naman ng lahat, my friends, my family, anak ko, asawa ko, mommy at daddy ko, na mahilig ako magsulat, mahilig ako mag-diary. And this year nga, hindi pa ako nakakapagsulat sa mga new diaries ko, new book ko, kasi talagang halos inuubos ko yung mga notebook ko last 2025 at halos paubos na sila. So itong episode na to, I think magiging part 1, part 2. Hindi naman natin ganun kabilis magagawa. It's already 6 o'clock, katatapos ko lang din ng aking online work. And dahil wala pang asawa ko, dahil siya ay may tax season ngayon at siya ay overtime sa office, I think 7 or 8 pa ang dating niya. Kaya sabi ko, nung tumawag siya kanina, magba-vlog ako. Gusto ko tong masave sa digital diary ko at makapag-share na rin sa mga mamshi kung paano nag-a-arrange, nag-organize. And may bago akong nasilip na talagang gusto ko siyang gawin. Pero dahil nga iba yung weather dito sa Amerika, although hindi naman siya nag-snow, pero alam niyo naman like kong binabanggit na talagang malamig. So we need a winter clothes. They have a typical particular clothes na pwede natin gamitin. Parang the past few days, I think nag-post ako sa Instagram ko, sa Facebook ko, na sumimba kami last Sunday na medyo nakahitek sando pa rin ako to protect, kasi alam ko na kahit sabihin or i-announce na iinit siya for the whole day, hindi totoo yan, kasi kahit mainit siya, may hampas hangin pa rin na malamig sa katawan at mahina talaga ako sa lamig. So although marami na naman nagkikwento, marami na naman nagsasabi na ano ka ba, ang tagal mo na sa Amerika, hindi ka pa naka-adjust. Actually po, naka-adjust na ako, okay na naman po, pero talagang mahina ang katawan ko sa lamig. So, luckily, malayo ng konti ang snow, pero alam niyo naman pag nag-announce ng may snow, hahangin, uulan, ay talaga naman pong malamig. Although, ang bahay po namin ay medyo wood, kaya talaga naman po kami ay madaling lamigin. But although our house naman po ay typically na meron talagang heater at may mga personal heater kami to protect sa mga lamig. So, safe naman po kami. So, gusto ko tong ma-share. And first time ko lang tong gagawin in my life. Alam niyo naman, I love clothes, I love shopping, I love mix and match, but this year and last year, sobrang proud ako sa sarili ko dahil alam niyo naman na sinabi kong nag-decluttered kami, kahit yung asawa ko, yung mga old clothes niya for almost 5 years na napakinabangan na. Yun yung ginawa namin, nag-donate kami, nag-ukay at namigay. Kasi dito sa Amerika, usong-uso, may mga shop na pwede mong dali ng mga damit mo, pwede mong i-donate at pwede nilang ibenta sa murang halaga. So they have a donation box, kahit kanto-kanto, kahit may mga pwede kayong puntahan. But ang ginawa namin, hinati-hati namin. Yung medyo maganda pa, pinadala namin sa Pinas para sa mga gusto, and yung iba talaga, inukay ko siya ng murang presyo para at least naman feeling ko bawing-bawi ako. Kasi nandun pa yung typical na parang nakokonsensya pa ako na ayoko na magtapon, ayoko mamigay. Para kasi sa akin, pinaghirapan ko yun eh. But ang realidad nga po, kung kayo ay talagang nanonood kay Marie Kondo, lahat ng mga luma na matagal na nating napakinabangan, let's do it to let go. Walang masama doon or pakinabangan ng iba, 'di ba? Para at least yung mga kalat, sakit sa mata, natatanggal po sa loob ng ating bahay. So for me, dito sa aming bahay, kung makikita nyo at the first vlog ko before, kasi nag-vlog na ako nito. So I think this one gonna be part 1 and part 2. Ang ating content ngayon na natutunan ko, na-search ko, at napag-aralan ko yung simplifying closet and wardrobe or cabinet, ano man tawag dyan, yung parang mini capsule na lang siya, minimalist. So, dun papasok talaga for almost 2 years. I'm very honest,
Although nakikita nyo naman na may business akong pasabay, na-attempt din ako mag-shopping, may mga sale, magaganda. Alam nyo, I love clothes, but lately, dun ko na ipasok talaga si Mix and Match. Ayan. Si Mix and Match naman alam ko na since college pa ako or bata pa ako kasi hindi naman talaga ako binibili ng mami ko ng halos damit. Talagang focus ako sa pag-aaral ko at nahiya rin ako sa magulang ko. But nung syempre nagtrabaho na ako at nagkaka-extra na ako, so doon na ako natuto na talagang kahit mga mumurahin, although I buy branded din naman syempre sometimes, lalo na kapag abroad, nakapagtrabaho tayo. But talagang mahilig ako sa damit, sapatos, bags. Yan talaga yung kinagugulo ng kwarto ko. But kahit na nag-asawa na ako, I always consult to my husband kung okay lang. Syempre, may partner ka na, 'di ba? So, napag-aralan ko naman ay lesser. But syempre, hinayaan muna ako ng asawa ko for the couples of years dito sa Amerika. Syempre, we go travel and everything. So, nakakabili ako, nakakagusto ko. They allow. And after that, I always consult to my husband. But ako na mismo ang nagbigay ng boundaries and disiplina sa sarili ko. Lalo na this time, tumatanda na tayo. Ang hirap din magtrabaho, napakahalaga ng oras at panahon at salapi na pinagtatrabahuhan natin. Kaya sometimes, if I feel tired, gusto ko lahat talaga for the 1 month may resulta or may nasa-save talaga ako. So, I think this is another part ng aking wardrobe kasi ang dami kong lessons na nakuha. And for almost 2 years, I always remind to myself sa sinabi ko sa mother-in-law ko na alam niya kasi narinig ko siya before na a lot of shoes, ganito, ganyan. So sabi ko, naku mama, this year talaga, I keep it the money, I make it discipline. Although hindi ko naman ginagastos lahat ng pinaghihirapan namin, but if I have extra and if I have allowance, talagang na-attempt ako, lalo na ito yung business ko. But this time, for almost 2 years, I'm really proud of myself. Nakakapag-save na ako pag yung gusto ko talaga at kailangan ko lang ang binibili ko. But this time, dahil nga tayo ay tanggal na mga wardrobe. So, kailangan ko siyang palitan. So, sa mga 5 years ko namang clothes, hindi na ako nang hinayang na i-donate, iukay. At yung kinita ko naman ay talagang kinamit ko din. So, nakatulong din sa akin. Maliit man, but I'm so very happy. So, bago ko umpisahan, ang sinasabi kong gawin nating little capsule or capsule lang din naman talaga yung mga cabinet namin to. Maliliit lang din talaga siya. So, we need to minimalize, to organize, to clean. And I'm so very happy kasi this time, I know what is a particular things na kailangan lang ng cabinet namin. And syempre, alam niyo naman, I love a colorful clothes. But right now, medyo napapapunta na ako sa tinatawag nating classic style. Like, difficult colors, black, brown, white. But still, I'm love colorful clothes. Parang feeling ko mas masaya ako noon. Pag nagtatrabaho ko, it's more inspirational for me. But pag gano'n na yung mga clothes ninyo, talagang parang, alam mo yon, very happy. And this year, parang, I think nakapag-shopping lang ako last year, nung birthday ko, Christmas, and that's it. Pag may mga special occasions lang. But this time talaga, mas priority ko yung mga basic needs, lalo na I'm work at home naman. So, yung mga old clothes ko before na kagaya nito, na mga pinanlalabas ko before, na matagal na. So, ginawa ko siyang pambahay. Kasi syempre, although if you work at home, you're online Zoom meeting, kailangan presentable ka rin. So, binalansi ko rin yung mga dapat i-donate, ipamigay, or i-let go. So, yung mga ganito, lalo na malamig, this one is for me, is okay kasi para mga heat-tech jacket na to. So, comfortable na ako nagtatrabaho sa bahay. So, kapag lumalabas naman ako, I have optional clothes. Syempre, may mga part-time job tayo sa labas. May mga clothes na rin ako. Pinalta na namin lahat ng jackets ko. Yung mga clothes na kailangan ko sa work at na mga jacket na mga bubble jacket na before ayokong bilhin but that this time kailangan ko kasi mas naiba na yung weather, mas lumamig na talaga siya. Until now, March, malamig pa rin siya. So, pag ganun-ganun yung winter at lamig, although malapit ng spring, but syempre, sabi ko nga sa inyo, until June to July, malamig pa talaga. And for me, napifeel ko ang summer with August to September. Yan yung talagang parang feeling kong mainit at nag-aircon kami ng buong bahay. But sobrang bilis lang nun. Kasi pag nagpalit na uli ang oras, na medyo mahaba na uli ang dilim,
I think I always memorize that one before my birthday or after my birthday, winter na po ang kasunod niyan. So talagang for me, kapag talagang mainit or summer, ini-enjoy ko talaga. Nagsasando ako, nagsashorts ako. But after that, it's almost 1 month. Minsan nga, wala pang 1 month. Kasi last year, parang feeling ko wala pang 1 month. I don't know ha, kanya-kanya naman tayo ng feeling or states kung nasan tayo. Ito lang naman is only my base experience na meron ako dito. So ngayon, inuutay-utay ko pa rin siya na mapuno yung mga list na kailangan ko sa clothes kasi ang dami ko talagang inalis. You know that all my dresses is pinak ko na siya kasi plano ko na pag uwi ko, magmi-mini bazaar ako dyan sa tindahan namin or business ko sa Pilipinas. Kaysa sa ipamigay ko, although hindi naman ako madamot, pwede ako mag-share, pwede ako mag-donate. Parang plano ko na mas maganda rin na isama ko siya sa mga ukay-ukay or bazaar ko sa December para naman sa ganun yung konting kikitain ko ay mabawi ko din yung mga ilang nabili ko dito. So for me parang okay din naman, mamimigay ako and then mag-i-business ko siya. So ngayon, alam nyo naman na January to February before ending the winter time, ang Zara talaga ay nag-sale ng mga old collections niya or some of their new collections. At alam nyo namang ilang beses akong pumunta dyan. I think January and February talagang sumugod kami mag-asawa kasi gusto kong bumili kami ni Ate Maria, ng aming anak, ng clothes kasi may travel nga kami this year na medyo malamig talaga yung pupuntahan namin kasi December yon. So gusto ko na kahit yung anak ko ay nag-suggest din na gusto niya mag-shopping online, but gusto ko may mga prepare din akong clothes of winter kung madadala niya dito or madadala niya sa mga ilang travels namin. At least may mga prepare na siya, hindi na kami bibili or gagastos. But kung anong gusto niyang outfit, I respect to my daughter kasi magkaiba nga kami talaga ng outfit sa isa't isa. But i-haul ko muna to. After that, ipapakita ko sa inyo yung first IKEA na binili ng asawa ko last year for me, na ang plano nga sana ay share kami pero sabi niya akin na lang yon, and some of the cabinets na nabili namin sa Target at Walmart, yung mga parang Tupperware siya, yun na lang yung kanya kasi minimalist lang din yung gamit ng asawa ko, lalo na sa work niya, sa office niya, very cool lang yung mga outfit nila sa office. So talagang more t-shirt, nagpo-polo shirt siya kapag sisimba kami, may mga lakad, parties, or may mga seminars or meeting lang siya sa office. So may mga naka-prepare din naman siyang outfit na ganon. So mamaya ipapakita ko sa inyo para makita nyo kung paano ko na minimalist na mga cabinet namin. I think this one have a part 1, part 2 kasi talagang if I have extra time, naka-diary talaga lahat ng gagawin ko para wala akong nakakalimutan. I don't know kung ganon din kay mga mamshi. I'm sharing with you this guys kung makakuha kayo ng idea na I want, hindi ko ni-waste yung time ko. Na gusto ko may nagagawa ako. Basta nakapagpahinga na ako. I'll do my obligations sa bahay, sa asawa ko, anak ko, at sa sarili ko. Sinisingit ko talaga yung mga things na kailangan gawin. Maliit lang yung bahay namin, but I want to be minimalist, relax, walang tambak. Para sa ganon, mas yung blessing mas pasok. Kaysa daw sabi ni Marie Kondo na marami kang tambak, kaya yung isip mo nagugulo, yung mga blessings mo mahirap, parang ganon. It is only my paniniwala sa kanya. Kanya-kanya naman to. Tayo, diba? So for me, gusto kong balikan yung nabili ko sa Zara. Ayan, Zara. Alam niyo naman, pumupunta ako sa Zara sa kids sections or sa mga teens sections kasi yun talaga yung kasya sa akin sa Zara. So, wala nang masyado nung pumunta kami. I think this one nabili ko sa Glenda Mall nang pumunta kami ng LA. But this time, I think baka babalik ako kasi may mga ilan nagpapasabay sa akin ng Victoria's Secret. Baka may mga sale pa. Diba? Ang tiyaga ako talaga pagdating sa Zara. But, nakakabili rin naman ako sa Zara kapag normal times kasi medyo mahal nga. Kababaan, $50, $60. So, for me, sometimes nangihinayang ako. But for me, pag bumili ka talaga ng medyo branded, maganda yung tela, maganda yung fabric, talagang tumatagal siya sa closet ko at nami-mix and match ko talaga siya. So, hindi ko na naman naiwasang bumili ng very colorful. Before, ito ay maybe $55 or $60 nung hindi pa siya sale. Pero nung nabili ko siya, parang $10 na lang yata. Oo, parang ganon. So, naka 80% kasi siya. So, nagustuhan ko siya. It's dark
blue. So, naisip ko siyang pwede siya sa pants, pwede siya sa skirt, pwede siyang ipang simba, pwede ko siyang ipang part-time or pang labas-labas, lalo na pag winter kasi ito ay parang heat-tech jacket na makapal na. So, pwede na lang ako magsando ng heat-tech sa loob, tapos lala ko na lang yung bubble jacket ko. I always protect myself sa lamig talaga kasi nga, lately, kahit na alam mong nagpapahinga ka, nagba-vitamins ka, kumakain ka ng sapat, hindi ka masyado naglalabas, natapaan pa rin ako ng ubo at sipon, di ba? Pero medyo natagalan din ako for almost 1 month and on and off yung ubo ko, lalo na nagpunta kami sa snow. So, ang hirap talaga. But even though you know how to take care and love yourself, sometimes hindi mo inaasahan talaga yung mga pwedeng dumating, di ba? So, for me, nabili ko siya. It's very nice jacket. It's a size small to medium. So, pwede itong ipang-travel din. Pwedeng sometimes to go out. Nalupitan ako dito. Alam niyo naman ako, gusto ko ang mga damit ko ay bling-bling. Fashion tayo. So, ang ganda niya. Look, guys. It's a very cutie. Ayan, very simple lang siya. So, pwede ito sa pants, sa white pants, short. You have to know to mix and match. Ayan. So, para at least tumagal siya. Ayan. Next naman, hindi ko nakalimutan ng aking anak. Pero, alam niyo naman ang aking anak, binibidyo call ko or tinatawagan ko or tinetext ko bago ako bumili ng isang bagay sa kanya. Kasi, pihikan nga yung anak ko. Very classic yung anak ko. Minimalist lang yung mga gusto niya. Madalang siyang makagusto ng very colorful. And this time, itong nabili ko sa Zara ay inikip ko yung mga paper bag kasi sayang naman, diba? And sometimes pinapadala ko sa Pinas para magamit sa shop namin kapag may bumibili. At least hindi na si na mami bumibili, diba? So, nagustuhan nga itong medyo cream. Before, ito ay $35 or $30. Yes. So, ito siya. Ayan. Ito yung likod niya. Ito yung harapan niya. So, green and cream siya. So, sabi niya, pwede nga to sa pants, pwede to sa skirt, whatever. So, ito pwede nga pan-travel. Very minimalist lang siya. Ayan, yun yung gusto ng aking anak. So, binili ko talaga siya. Next naman is, you know naman, I'm still have a gift card na free na regalo nung Pasko. So, hindi ko to binili nang galing sa pera ko. So, ito ay libre na naman from Target. I think I have $50 na lang. But yung $50 na yung kinikip ko, bibilhan ko ng makeup yung cousin ko from Dubai. Dahil nag-promise ako na bibigyan ko sila ng mga konting pasalubong. Ayan. So, I got this jacket. Hindi ko na binili si Ate Tambe kasi ayaw niya ng mga ganito. Although alam niya na gusto niya ayaw niya ng mga colorful. So, ako kasi pag bibili ako talaga, I always consult to my daughter. Kasi gusto ko yung susuotin niya, pakikinabangan para hindi nag-aaksaya ng pera. So, minimalist or particular things lang din talaga yung gusto niya. Although, ang dami niyang damit, ang dami ko na napadala sa kanya. So, gusto ko, gamitin niya na muna yon, pakinabangan niya. After that, saka talaga palitan. Ang dami niya mga bagong damit na pinamigay yata na parang ayaw niya sa puso niya. Pero sabi ko, you need to let go para hindi lahat nakatambak, lahat magagamit mo. And piliin mo talaga yung mga, alam mo yun, hindi lang yung, may mga damit ka pero yun at yun yung ginagamit mo. So lahat ng damit kailangan gamitin, pakinabangan, at after onwards of years, na alam mong hindi mo na pakikinabangan, ipamigay mo, iukay mo para sa ganun. Hindi nakatangbak, hindi masakit sa mata, na ang dami yung tinitiklop, dami yung inaayos, diba? So, parang ayoko na rin ng ganun. So, this time, I buy this one na very simple lang. Meron to sa likod. So, naisip ko itong i-partner dun sa stripe kong skirt. Ayan. Or sa pants, sa shorts, or whatever. Tapos, maghihitat lang ako sa loob. So, pwede ko itong pang-simba, pang-part-time, diba? So, lahat ng binibili kong damit ay talagang iniisip ko kung saan ko gagamitin. Na very useful. Kasi ayoko na rin yung bili ng bili. Kasi nga right now talagang minimalist ko. And I want to be a simplifying a cube or what we call this. Very lang talaga. Cube yung mga gamit. Yung talagang lahat mapapakinabangan kung bakit nandyan or bakit nakalagay sa cabinet. So this one is good. Ayan. So doon na naman papasok talaga yung
mix and match. Ayan. So, talagang pinag-aralan ko na, oo nga, no, you need to mix and match. Lalo na ako, I love dresses kasi gusto ko talaga ng dress. Kasi pag may dress ka, you never need to mix and match. But dahil nga sa weather dito sa Amerika, although wala naman tayong grabing snow, pero grabing lamig naman talaga. So, ang dress ko talaga, napapakinabangan ko, maybe May na, June, July, it depends on the weather talaga. But pag nagde-dress talaga ako, nag-heat-tech talaga ako sa loob to protect. Kasi nga minsan, alam mo, minsan kinakabagan ako. Ewan ko nga ba, talaga, hindi ko maintindihan. Next naman, I got a polo sa Burberry, or not Burberry, US Polo. Nabili ko rin to. Ang anak ko meron na siya nito, kulay, gray din yun sa kanya. So, pinili ko naman medyo gray na pagka-black na. Ito siya. So, I think this one jacket is for the airport din. Sale ko na rin siya nabili. I think magkano ko na siya nabili. Parang $10 na lang ba or whatever. So, ito yung mga pwedeng airport outfit. Alam niyo naman sa airport, malamig talaga at pagsakay nyo ng eroplano, gusto ko rin palagi akong safe. Ito ay naplano kong suotin pag alis namin. Mag-hihitek sando lang siguro ako, then typical pants or whatever. And long socks, mahilig ako hanggang tuhod ang aking medyas palagi to protect kasi nga parang minsan nirarayuman na ang lola mo. Kaya ganun yung mga outfit ko to protect talaga. So, this one is yung mga airport outfit. Then my wood, alam mo namang malamig sa airport, malamig sa eroplano. Although kahit gamitin ko siya dito sa Amerika, pwede ko siyang gamitin pang part-time, pang simba, pang labas. And yung hood talaga is to protect sa lamig. Yun. Ang ganda niya actually, ayan siya. Pareho kami na anak ko, meron na siyang ganito. Ang kulay niya ay medyo light cream lang. So ako naman medyo light gray na mapagka-black na. Yan. So lahat ng binibili ko talaga ay yung mga pakikinabangan ko sa winter at alam kong tatagal din talaga siya. Next naman is, ito is for Ate Tambe. Nabili ko sa Ross kasi ang dami rin talaga nagpapasabay sa akin sa Ross. Sa mga customers ko, sa pasabay, maraming salamat po sa inyo sa mga orders ninyo. Ayan. So, binili ko siya nito. May wood din ito at medyo makapal na rin siya. Pwede na lang siyang mag-heat sando sa loob para may protekto pa rin siya. Or kahit wala na kasi medyo makapal na. It depends sa pagka niya. So pagpunta nga dito sa Amerika or dun sa place na pupuntahan namin, at least may mga ganito na siyang clothes. Kasi nga maganda talaga yung mga heat-tech or heat-tech clothes talaga yung bibilin mo para wala ka ng doble-doble or marami ka pang dadalhin sa maleta. At least comfortable lahat yung mga outfit na pwede mong suotin. At hindi mo na kailangan bumili ng bumili kasi for sure, pag tama yung brand at presyo, for sure kahit anong laba mo, plansya mo, matagal siya sa closet mo. So, pakikinabangan mo talaga siya. So, eto siya. Ganda niya. May wood din. Kasi si Ate Tambelay, kung iniisip na mahina siya sa lamig, nagkakatonsil agad. So, ang pagbili rin talaga ng damit, sometimes, ay yung alam mo magiging comfortable ka. Alam mo yun, hindi ka lang basta gagastos or dahil gagamitin mo or dahil maganda siya. For me, sometimes you have to protect yourself. Hindi lang palaging feeling mo maganda ka or maganda yung damit, no? So, sometimes you need to protect yourself din also. So, maganda siya. Ayan. Yan siya. Okay, may ano rin siya. Ganyan. So, for Ate Tambe, at syempre, ako din meron. Hindi na ako nawala din. Ito kasi is for winter din. Winter outfit. Wala akong mga ganitong pang trabaho sa labas or part time. So, sometimes nga ang part-time natin is one day, almost Friday lang sometimes. So, gusto ko talaga maganda ako pa nagtatrabaho. Kasi feeling ko pag lumalabas ako ng isang beses na nagtatrabaho, gusto ko presentable ako. Parang happy day ako nagtatrabaho. Parang happy ako natatapos ko lahat yung trabaho ko. Kahit sobrang busy mo talaga. Parang you feel comfortable. Alam mo yun? So, I like this one. Yan. Alam mo naman ako, mahilig ako sa mga ribbon-ribbon, mga stripe. Ito yung sinasabi kong classic color na medyo brown na may pagka-cream. Ayan, alam mo, tumatanda na tayo. But for me, I love this one. Pwede ko siyang i-partner sa maong na pants or black pants na pwede ko rin ipang simba at pinagtatrabaho ko din.
Gustong gusto ko siya kasi kapag medyo mahangin na lang or pa-lesser na yung winter pero malamig, tapos dun sa part-time namin naka-aircon yung office or kung saan man kami dadalhin sa work, at least I'm very comfortable, nakahitit na rin talaga ako. I always to protect myself kahit maganda yung damit na binibili ko kasi nga ang hirap kumilos kapag hindi ka komportable. Hindi lang porket maganda yung damit or ikagaganda mo yung damit tapos hindi ka naman komportable. Parang for me, ayoko mag-aksaya din, 'di ba? So gusto ko rin yung tatagal din, okay yung fabric, and I always to consult to my husband to prove kung okay din, 'di ba? Hindi lang din ako gumagastos or bumibili no wala pa ring advice ang asawa ko. Gusto ko palagi share din kami. So kahit sa nasabi niya na, alam mo naman, hindi ako mahilig sa mga outfit na ganyan. But at least right now si Dingo, marunong na siya ng ganon. Kahit sa kanya dati, ang clothes din talaga niyan. Ako talaga yung nag-change ng ng wardrobe niya na laging lang white, gray, black. Yan lang yung mga pampasok niya sa office. Nag-iiba lang siya ng kulay kapag may mga seminar, pag may mga meeting, kasi yun talaga yung mga formal na kailangan nakapolo sila. So, dun lang siya nagpopolo ng Lacoste or yung mga what we call this Tommy, mga ganon. But this time, binago ko lahat. So, lahat ng ibang pang-office niya, mas mahilig siya sa mga Vans t-shirt, Gap, and mga nabibili sa what we call this Old Navy or yun nga sa Target. Mas comfortable din siya sa fabric sa Target kasi maganda rin at alam nyo naman ang damit ng lalaki ay mahal. So, for me, kapag may mga clothes siya before na medyo matagal na, parang isang taon na nabili namin sa Old Navy or sa Target or sa mall, ay inililipat ko. So, ginagawa niyang pampasok sa office. Kasi sa office naman nila, aircon at saka everything it's okay naman na hindi masyadong formal. So, yung mga ibang old clothes na, yun naman ang dinodonate namin or ipinapadala namin. So, para at least nababago yung wardrobe niya after 2 years to 1 year. Kasi nga lagi din nawa-washing machine, iba rin yung tela. Although okay yung presyo, but sometimes kasi pag medyo maluwag na ayaw niya nang gamitin. So, we need to say na pwede nga pinambabahay or kapag namamalengke lang kami, yung mga ginagamit niya. And sometimes nga is dinodonate na rin talaga niya. Yun lang. And napadaan pala kami. May binili kasi ako sa Daiso noon. Medyo nagsara na yung Daiso namin dito. Pinaltan siya ng Miniso. Kaya hindi na ako masyadong pupunta ng Daiso. Before talaga, sobrang addict ako sa Daiso kahit nasa Thailand ako. Dahil from my condo at pagbabalang Daiso na. Kaya ang dami kong collection sa condo na ng Daiso. But I discipline myself na kahit maliliit na things ay talagang hindi ko na siya binibili pag alam kong hindi ko siya kailangan. Siguro na mamamonitor mo rin yung sarili mo kung gusto mo magiging minimalist mindset. Nasa iyo rin yun kung papaano. Kasi for me, for almost magto 2 years to 3 years na rin talaga, I discipline myself even though I love shopping. Ba talagang bumibili ako pag gusto ko at gusto kong i-reward yung sarili ko. Yon. So, nakabili ako ng makeup. Alam niyo naman, I have a vanity. Mahilig na rin ako mag-ayos kahit I work at home or one day lang ako lumalabas. Syempre, gusto ko pag nagkatrabaho ako ng one day sa labas or nasimba or kahit minsan kami pupunta or mamimili ako ng pasabay, I want to make sure presentable naman din talaga ako. No? So, nakabili ako nito. Kiora. Alam mo, ang dami ng mga Daiso rin, ng mga makeup na galing din sa Korea or Japan. So, ang ganda nga, bumili ako. Although I also shopping last month, last December ba sa Sephora, yung mga makeup like yung Gucci ko nga. Trinay ko na yung lipstick ng Gucci. Diyos ko, ayoko ma-erase yung Gucci, guys. Konti lang yung nilagay ko. And possibility, I have a gift card pa rin naman na gusto kong dagdagan na bilhin uli sa Sephora ng isang light na lipstick sa Gucci. Parang napapaibig talaga kasi ang ganda niya, guys. Ang tagal niyang mawala. And it's okay. Pinag-iisipan ko kung yung voucher ko ay gagamitin ko. Magta-try ako ng
ibang perfume ngayon. Alam niyo naman na nababanggit ko sa vlog ko na gusto ko ang perfume ng DKNY, yung apple na green, at saka yung Perry Ellis. Diyan talaga ako lumaki since high school to college ako, hanggang nagtrabaho na ako sa Dubai, sa Bangkok, at nandito na ako sa Amerika. Yun lang talaga ang perfume ko. At kapag may mga lakad-lakad, sometimes Victoria nga at saka Bath and Body lang ang ginagamit ko. And sometimes hindi nga. Kasi mas okay na ako naka-lotion ako na medyo may amoy yung lotion ko. Feeling ko mabango na ako. Lalo dito sa Amerika, hindi ka na masyadong pagpapawisan kahit summer kasi iba ang weather dito. Uuwi ka pa rin ng mabango. Kahit sobrang pagod mo na sa trabaho, fresh pa rin yung pakiramdam mo. So, yun nga, parang gusto ko. But I want to review this one. Try nyo to sa mga Daiso ninyo. Walang masamang bumili ng mga local brand from Korea to the Japan kasi ang gaganda rin ng mga makeup nila. And nag-collect ako kasi mahilig ako sa blush on. Ito yung mga blush on na gusto ko, medyo red, may pagka-pinkish kahit medyo morena ako. Parang for me, okay sa akin. And this one is para sa mata. Mahilig ako sa mata na medyo mga white, brown, gray, na mga gusto ko, tinatry ko na rin. And nag-aaral-aral din tayo mag-makeup kasi sayang naman yung mga makeup na binibili natin. Pero, yun nga, hindi ako masyado nagtatamba, kaya naisip ko yung ibang makeup ko, dadaling ko rin ng Pinas kasi yung anak ko ngayon ay namimili rin sa online and nagpapabili na rin siya sa akin. So, marami akong binili sa kanya na regalo ko. Ngayong birthday nga and halos parating na sa Pinas kasi nga gusto ko rin matuto na rin siyang mag-makeup para pag nagtrabaho siya, marunong na siya mag-ayos. Yun. So, this one, itatry natin. Ito na naman yung budol sa akin ng Daiso. Yan yung mga idadagdag ko sa aking sa aking wardrobe or sa aking cabinet. And ipapakita ko sa inyo kung paano ko magtiklop. Ang dami kong sinasort sa YouTube, sa Facebook, sa mga friends, sa mami ko, kay Ate Hazel, paano mag-ayos. Kasi ako lang din naman lahat ang gumagawa dito. Although, kami ng asawa ko ay give and take naman. Lalo na pag alam ng asawa kong pagod ako, siya yung kukuha ng labada, ako magsasalang, siya yung kukuha ng labada, yun ako magtitiklop. Pagkatiklop, alam niya kung paano ilalagay o i-arrange sa bawat cabinet. So, tulungan naman din talaga kami. But, sometimes kasi mas gusto kong ako kasi gusto ko maayos, minimalist, and kahit kukunti yung mga damit niya, dumadami kasi nga sometimes, yun nga, pag may mga sale, nakakabili talaga kami. Kaya minsan, we need to discipline even though we have the business of pasabay. Ngayon, ako control at i-discipline na talaga namin. Maganda rin talaga, you have to be disciplined kasi for 2 years ko tong ginagawa. Masaya naman ako, pero kita nyo naman yung cabinet ko, puno-puno siya ng bag. Yung ibang bags ko, napadala ko na sa Pinas kasi nagustuhan na ni Tambe, nagustuhan na ng mami ko. So talagang hindi ako nanghihinayang kasi share talaga kaming tatlo, napapakinabangan. But this time, I think I have bag na bibili this coming Saturday. Pagpatawad talaga. Kasi sabi ko for almost January, February, March, I work hard naman. And possibility, it's very good naman yung nangyari sa flow ng aming finance. Nakakapag-save naman tayo. May disiplina naman. I do obligations to my anak. Ambag ko kay Sweetie, sa magulang ko, and other things, sa mga ilang bayarin. So, everything it's okay. So, sabi ko ngayon namang March, pwede bang huminga ako ng isang malalim na sobrang ni-wish ko na to before last Christmas. Eto na naman tayo. Yun nga, lumabas na yung Carl na bag na marami siya. Ayan yung mga gusto ko. And I have one Carl here na binili ko nung Pasko. Yung regalo ko yun sa sarili ko na halos parang 2 times o 3 times ko lang siyang ginagamit. Nandyan lang siya. Hindi ko siya kinikibo kasi nga plano ko siyang dalhin din sa Pinas at dun ko siya gamitin. So, bibili ako, I think, black or white. Pinagpipilian ko. And this Saturday na yun, so excited guys. Hayaan nyo na akong i-boom yung sarili ko, napasahin na naman. Ay, ito na naman ako. I love bags talaga. But sabi ko nga sa inyo, I love bags kasi I have share naman with my mom and sa aking anak. So, hindi ako nanghihinayang. Pag alam ko ng 1 month, 3 months, 4 months ko nagamit, nagustuhan nila, hindi ako madamot. We always been shared talaga. So, tipid-tipid, diba? But, yun nga, madadagdagan na naman. And, ang dami ko na namang inayos dyan. Ayos, linis. But, pag madami ka talaga, ayoko talaga na nakikibo siya. Pero, parang gusto ko na naman siyang i-organize. I plan to buy sa Amazon yung organizer bag na kahit may cabinet, parang may divider sila. Kasi ayoko rin silang nade-deform. Ayoko rin sila na basa-basa nakalagay dyan. Soon, kasama yan sa ating
sa ating pag-aayos ng ating what we call this, ating minimalist wardrobe or ang ating closet na sinasabi na paano nga ba pag ganito sa Amerika na very cube lang yung mga gamitan ninyo na hindi naman kayo nakatira sa malaking bahay. So for me, this time, almost 2 years to discipline and yung pag-declutter talaga is laking tulong talaga sa akin kasi nakahinga kami. And kahit paulit-ulit yung sinusuot mo, yun nga tayo papasok sa minimalist, okay lang yun. Kasi nilalabhan naman siya, pinaplansya naman siya, at sa nagdadala lang yun. For me, siguro one thing for advice din sa akin is, pag nakatira kayo sa ganitong bansa, talagang alam mo yung parang ang dami kasing klase ng damit. So, ang dami mong i-a-adjust, ang dami mong aayusin. Hindi kagaya sa Pinas, kahit may tag-init at tag-ulan, kahit maninipis lang yung mga jacket ninyo or gagamitin nyo sa taglamig, parang okay lang, madaling ilagay sa cabinet, i-organize. But dito kasi sa Amerika, they have typical things. Before kasi ang ginagawa ko, dahil nga, ito lang yung cabinet namin, akala mo ang aking closet ay mahaba at malaki, hindi po, lalo na dalawa kami dito, we're sharing, tapos may mga bedsheet pa kami, may mga kumot pa kami, so talagang I don't know how to organize, kaya talagang minsan iinit yung ulo mo, pero kulang talaga ako, kaya talagang gusto ko, mindset ako, nakapagpahinga ako bago ko siya i-organize. So for me, natuwa naman ako dahil nakabili na nga kami itong cabinet na to sa IKEA. Gustong gusto ko to and I plan to bilhan din sa Ate Tambe sa room niya. I think 1 cubicle para mas organized yung gamit niya. So inuutay-utay ko na rin pagandahin yung room uli ni Ate Tambe na dati ko rin siyang room. So naiba kasi nga iba si Ate Tambe. So hindi ko naman siya pinipilit kung anong setup ng room niya. I respect kasi alam ko namang magaling yung anak ko paano maglinis at mag-ayos. So ayun nga. So ngayon nga minimalist natin itong capsule na mga cabinet namin para mas makahinga tayo. And ipapakita ko na sa inyo para at least yung part 2 natin, makita nyo kung paano ako nag-minimalist. Ako talaga yung sinasabing OC din kasi gusto ko nga maayos. Lalo na kapag halimbawa ang medyas maluwag na, kahit alam mo na medyo mamamahalin siya, hindi na ako nagwe-waste ng time na itapon siya. Na hindi ko naman sinasabing busong ako or porket may pambili ka, hindi. Kasi pag maluwag na kagaya nun, maluwag na, tsatsagain mo pa bang gamitin na bagsak ng bagsak habang nakasapatos ka. So for me, pag mga ganun na yung medyas, lalo na kasi grabe yung washing machine dito tsaka yung dryer, talagang kung umikot siya, iba yung pagkaano ng machine. Parang pag palaging ganun nangyayari sa week, talagang na lulus talaga siya. So, pag nakikita ko ganun yung mga medyas namin mag-asawa, pag nagamit na namin mga 3 months to 4 months, nililet go ko na siya at nagbabudget na lang talaga kami. So, kaysa itambak mo naman siya na itambak, dadami, may bago, dadami, I throw it. Lalo na kung alam mo namang napakinabangan mo na. Doon nga papasok yung sinasabi natin na huwag tayong manghinayang. Although pinagkagastusan talaga natin yon. So ang gawin natin para hindi tayo maka-feel ng guilt na ganun, ipamigay natin, i-donate natin, or iukay natin, di ba? Para at least naman, wala tayong konsensyang lalagpak doon. Siguro for me, ganun lang yung masasabi ko. No? So, umpisahan na natin. Ipakita ko sa inyo kung paano ako mag-minimalist. Samahan nyo ako. I-update ko kayo. This is the first part of our minimalist mix things natin. Na sinasabi nga natin, sinulat ko kasi para wala akong makalimutan, para makapag-share din po ako sa inyo kung bakit ako magsasave ng ganito sa YouTube channel ko, para at least may matutunan kayo, 'di ba? Kung ayaw niyo naman, it's okay. But for me, yung mga nasa ibang bansa, lalo na ako, tumira ako sa Dubai for almost 14 years to 16 years. Although nung first ko dyan, naka-accommodations kami, kaya malaki yung cabinet ko, may kwarto talaga kami. So may mga malalagyan kami ng things. Pero nung kami umupa na, excuse me, yun, struggle talaga kasi alam mo naman syempre kapag dalaga ka pa noon, bili ka ng bili ka ng sapatos, damit, ganito. So minsan dumadami na siya at minsan hindi mo naman siya nagagamit talaga. So ang hirap talaga. Dito sa Amerika before ako mag-start, bumibili talaga ako sa $3 or sa 99 cents yung lalagyan ng mga damit, at kapag hindi na siya winter,
tinatanggal ko lahat sa cabinet, tinitiklop ko, or yun nga, pinapump namin siya para magkasya, tapos nilalagay namin siya sa ilalim ng kama. Pero sabi nga, sa pamahiin, hindi masyadong maganda ang maglagay ng tambak sa ilalim ng kama. I don't know ha, ito'y nabasa ko lang sa Pungsoy. Correct me if I'm wrong kung ganun din ang paniniwala nyo. Parang natatanggal yung naglalagay kayo ng bigat, negative sa ilalim ng kama nyo, na dapat daw yung kama is the restings, ganyan. It's long explanation. So ako, parang, sige na nga, wag na nga maglagay, ganyan. Magaan na lang, parang ganun. Kasi nga wala kaming tambakan. Although we have stock room sa baba, limited din siya. May cabinet kami doon. So, limited kami. Ang nilalagay talaga namin doon is yung mga ibang paninda namin, na secured naman, safe naman, at yung iba naming mga hindi kailangan. So, hindi mo siya kailangan tambakan kasi doon sa aming stock room, dalawa yung nakagarahe doon. So, syempre, nakakatakot din na may labas and pasok. So, although may susi naman siya at safe naman, pero sometimes nakakatakot din. So, yung mga typical na medyo hindi naman makahalalagay, nilalagay namin doon. So, yun na nga. Yun ang mga napag-aralan ko ngayong 2026. I think last 2025 ko pa to in-start. And for me, it's very helpful to less things in our house, di ba? Sabi nga, nakakadagdag ng negative ang tambak at basura sa loob ng ating bahay. Na kapag dating mo sa bahay, sobrang gulo, sobrang, alam mo yun, parang ang daming tambak, ganun. Hindi ka na makakapag-isip, hindi ka na makaka-relax. This is only based on my experience na gusto kong i-share. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na gawin nyo rin, diba? For me, na baka makapulot lang kayo ng konting-konting idea na para ma-relax ka, diba? So, for me, yun nga, pag nagagawa ka ng capsule cabinet or minimalist cabinet, closet, wardrobe, kailangan mo mag-let go. Kailangan mong matuto na kahit 5 lang yung pants mo, ulit-ulitin mo. This year, kung hindi lang ako nagkaroon ng gift card sa Target, hindi ako bibili ng pants kasi hindi talaga ako mahilig sa pantalon. Although I work outside before for 5 days, kasi nga trabaho ako before dito, kailangan ko naka-pants everyday. Kaya namili ako kasi nung dumating ako sa Amerika, 20 kilo lang yung dala ko at konti lang yung damit ko. Ngayong 5 taon na ako sa Amerika, dumami yung mga damit ko. Kaya yung iba, nilet go ko na, inukay ko na, pinamigay ko na. Hindi na ako nang hinayang kasi wala naman talaga akong tatambakan dito. Kahit umiyak pa ako at pinagkagasusan ko or maganda pa rin siya. Lalo na naiba na yung katawan ko, medyo tumaba na ako, kaya hindi ko siya papakinabangan. So kahit itabi ko siya, inilet go ko na lang na maluwag sa puso ko. Kasi kailangan. And right now, for 2 years, napapalag talaga ako sa basic colors or mga fabric. Alam nyo ba, minsan talaga, you have to be searched. Ito, sharing ko lang din sa inyo na iba din yung mga, sometimes, ako kasi mausisa na rin ako. Siguro natutunan ko dito sa Amerika na may mga fabrics din na mga damit na nakaka-good sa ating kalusugan or sa health natin. May iba namang hindi rin nakakaganda. So for me, as sinusitis, talagang, alam mo, minsan nagsisearch din ako na, ito bang fabric na ganito? Itong name na ganito ba? Okay ba to? Kasi dun ko napansin na kahit na napansin ko lang napag-aralan ko lang na nung nasa Dubai ako at saka Thailand nagkatrabaho ako or kahit nasa Pilipinas ako, ang dali kong sipunin, sinusitis or something. Pero nandito ako sa Amerika, may napanood akong ganyan na yun nga, ang damit natin minsan nagkokos din ng sakit sa ating health. I don't know search nyo rin yun. Ito lang naman ay sa base ng experience ko na naman Don't judge me, okay? So yun, sinearch ko na ay kailangan yung fabric palang ganito. Nakatulong sa akin. So hinahanap ko yun. Kaya ma-search ako masyado. Although mahilig ako mag-shopping before, lalo dumating ako dito sa Amerika, hindi naman ako ipokrita. But, na-search ko talaga, hindi talaga ako masyadong sinasinos. For almost 5 years, nagkakasipon man ako dahil sa panahon. But, yung sasabihin mo sa bahay, lalo na ang bahay namin or room namin, naka-carpeted siya. And for 1 week naman, 2 times to 1 time kami nagbabacuum, naglilinis, nagpupunas. But, hindi talaga ako sinisipon. Hindi ako sinasinos. So, talagang, oo nga based from the fabric, makukuha mo yung healthy na may mga sinesearch na ito galing to sa ganito, sa ito. Pwede kong bilhin kasi kahit nagpabango ako, hindi siya masyadong dikit na dikit sa damit ko. Hindi ako sinasinos. Ayun, share nyo lang yun, i-search nyo rin yun. Ang hirap i-explain, pero yun talaga ay nakatulong din in base of my health. Yun. So, it depends on you talaga.
Next naman is mix a basic stuff. Totoo yan. Kasi last year and this year and last year pa, 2024, before uli kami magbakasyon sa Pinas, ay talagang alam mo yun, yung mga basic stuff, mini-mix and match ko na lang. Halimbawa, itong paldang to, ganito. Nakita ko nga before na, kasi nga hindi ako mahilig sa pants eh. But you need to wearing pants lalo na pag winter, gano'n, lalo na nag-snow kami, nagpunta kami. But nakita ko kasi sa Korea, sa Japan, sa Thailand, dahil may mga winter, lalo na sa Japan and Korea na nag-snow or talagang may winter, nag-skirt talaga ang mga babae. So for me, humanap talaga ako ng comfortable pang winter na skirt na pwede kong i-relay for summer. Para 2 beses ko silang magamit. Hindi ako magpapapalit or magbibili pa, diba? So, yung mga nabili ko ngayong skirt, talagang effective sa akin sa winter, and itatry ko to sa summer. So, lalo na mahilig akong mag-skirt. And then, kasi dati, ang skirt ko lang hanggang mga lampas tuhod. Ngayon, na-try ko yung mga nakikita ko sa mga telenovela or search ko sa YouTube na nag-skirt sila ng lampas talaga. Na talagang pang winter, das naka-jacket silang makapal, yung mga Japan and Korea. So, natuto na ako, and last year and this year, na may mix and match ko siya, and maganda sa akin. Bumili ako ng typical colors na brown, cream, I think I have orange, green, and black. Yun na i-mix and match ko na, and for sure tatagal na yung mga yun. Na pwede kong magamit sa pagsimba, sa paglabas, and lalo na pag winter and summer. So, yun talaga yung mga typical na binili ko para sa ganun hindi na ako gagastos. And yung mga blouses ko, pwede ko na lang din i-mix and match, or yung mga jacket for winter na pwede rin i-mix and match based dun sa kulay ng mga skirt na nabili ko. Ayan, ang dami ko na na-share. And yun nga, I want this year or last year ko pa na-start for almost 2 years na limited clothes na lang ang meron ako. And talagang mini-mix and match ko na lang din talaga siya. So, hindi naman ako nahiya kasi nilalabhan naman siya, pinaplansya naman siya, at na-enjoy ko siya. And dun mo nakikita na talagang nadisiplina mo na rin yung sarili mo. Although I love shopping, I love clothes, lalo na ang gustong-gusto ko na inaayusan yung sarili ko, at dun ko talaga laging nire-reward yung sarili ko. But this time, limit lahat and may discipline. Kasi mas enjoying na akong na-enjoy ko ang capsule and little clothes na meron ako. Kasi mas minahal ko sila, mas na-appreciate ko sila. Kasi alam ko pinagtrabahuhan ko ito bago ko to naibili. Kaya talagang in-enjoy ko silang gamitin, picturean, labhan, plansyahin. Kasi ako yung typical na babae na mapagmahal sa gamit kapag lalo na ako nag-effort. Lalo na pag alam ko na gusto ko ito at medyo expensive, talagang pinapahalagahan ko talaga siya. And talagang mahilig talaga akong i-organize, mahilig talaga akong plansyahin. And yun talagang I very love my things. Lalo na sa mga bagay na alam ko na pinag-effortan ko talaga. So ipakita ko sa inyo guys, yung inuumpisahan kong ayusin. And para sa ganon, yung part 2 natin, makita ninyo paano pa ako mag-start. Kasi I think this is my second time na ipapakita sa inyo yung closet namin na ngayon, i-minimalist na talaga natin ng bongga. Pakita ko sa inyo. Diba? Yan siya. Yan. Guys, eto talaga yung mga nabili ko before sa Bangkok nung umuwi ako at pumunta ako. All of this one is from Bangkok, Thailand. Very colorful pa yan, guys. So, i-organize talaga natin. I-minimalist talaga natin. And everything will be soon na maayos. So, talagang gusto ko talaga is all the color is there. Very colorful, diba? Yung iba pa nga may tag pa, guys. Hindi ko pa nagagamit yung aking clothes. So, talagang, diba? Hindi ko pang hindi nagagamit. And before kasi, pinakita ko talaga yung closet ko, diba? So, ngayon lagay ko kayo dito. Yan. So, ito yung closet ko. May ilaw siya sa loob. Diba? Before kasi, ang ginagawa ko is, tinatanggal ko lahat yan.
Tapos, ilalagay namin sa isang lalagyan, ililipat naman namin yung mga summer clothes. Kasi nga, kahit sa picture, pag tinitingnan, ang laki ng closet side nyo, no? Hindi po totoo yan. Lalo na yung cabinet namin, hindi kagaya sa cabinet sa Pilipinas, na meron silang typical holder para mas mo-organize mo sila. Ito talaga, hangiran lang. So, ikaw talaga yung gagawa ng side para mas mo-organize, malinis tingnan yung mga damit mo. And for me, dadami talaga yung clothes namin kasi nga, syempre, katrabaho ko sa labas, and malamig talaga ito sa Amerika, talagang mas malamang ang lamig. So, you need to protect yourself. Tapos, kapag nag-travel pa kayo sa mga place na malalamig, kailangan may mga handa ka ring jacket. Kaysa naman sa doon ka pa bibili, di ba? At least may mga jacket ka na pwede mo lang i-mix and match para hindi ka gastos ng gastos. And dati nga is ang dami ko talagang jacket before. Napakita ko na yan before sa Instagram ko, sa Facebook ko. Kasi nag-share nga ako paano mag-minimalist, mag-ayos, na baka makapag-share din kayo. Ang dami rin ng mga friends and family ko nag-share. Lalo na yung mga nandito sa ibang bansa or ito sa Amerika. So, pinasok ko na lang yung eto kasi before nasa tindahan namin, so hindi ko na siya nilagay sa tindahan namin, kinuha ko na siya, kaysa i-hanger ko siya dito. So ginamit ko na siya kasi yung baba, ginamit ko din, nilagay ko naman yung mga pajama kong pantulog. Kasi dito sa Amerika, parang for me, hindi ko naman nakikitang uso, lalo na ako, I work at home, although nakaharap ka na naman sa computer, so pwede ka magpambahay. Dito kasi syempre pag may mga meeting kayo, kailangan presentable ka pa rin. For almost 2 years or magto 2 years ka rin ng online work, kailangan presentable ka rin, di ba? So, yung pambahay ko, limited na lang. So, yung iba kong pambahay ay dinonate ko na at yung iba pinadala ko na sa Pinas para mapakinabangan naman ng iba. So, kukunti lang yung pambahay ko dito. Kasi nakita ko ito sa Amerika, napakadalang din naman talaga ang nagpapambahay. Although they work at home, pero presentable yung suot nila. Yung typical talaga, pagkaligo nila yun na. So, ang mas maraming ako ay pantulog. Kasi yung pantulog talaga, parang feeling ko, maganda ka dapat pag natutulog ka. Refresh ka sa maghapon ng busy. So, talaga na umuwi rin ako, namili rin ako sa Divisoria. Hindi naman ganun kamahalan na mga pantulog. Tapos, ang dami pa ng regalo sa akin nung kasal ko, nung shower, bridal shower ko ng mga pantulog. So, lahat ng luma ko, na dinala ko ito sa Amerika for almost 5 years, hindi na ako nang hinayang na i-donate. At yung iba iniwan ko, at yung mga bago ang siyang mini-mix and match kong gamitin ngayon. So very helpful naman kasi malamig na ngayon, pero dahil mahina ang lola mo sa lamig, bumili pa rin ako ng mga pantulog na medyo may feather or meron siyang heat sa loob kasi malamig talaga. Although naka-heater naman yung bahay, pero syempre may timer kasi yung heater namin, so at least protektado pa rin ako sa lamig. So, lahat dito ay very organized. Alam niyo naman ako. But some of my hanger is white. May pink din ako kasi galing sa tindahan namin. Pipik-pipik din ano. And white. So, lahat dito, nandito na talaga yung mga jacket ko. Ang dami talaga. Yung ibang jacket ko ay almost years na nandito. Yung iba naman is bago. Pero yung iba talaga, parang ako konti lang yung bago kong jacket. Parang ito, yung black. Kasi wala pa akong black. But kasi, meron ako dito yung gray ko. Ito pa yung mga jacket ni Ate Tambing regalo ng mga kasama ko sa trabaho. Kasi excited na talaga siyang dumating dito sa Amerika. So talagang more of winter clothes we have here. Pakahirap talaga. And ito mga to, almost years ko na din. Ito yung, syempre may mga jacket kasi ako na parang pag matatapos na yung winter or panimula ng winter, maninipis na jacket. Para sa gano'n naman. Hindi ka lang malamigan or kung may pupuntahan ako, like uwi ako sa Pinas, yung mga jacket na pwedeng kaya naman ang damit sa atin. So yung mga dinadala ko talaga. But may dala rin akong isang makapal na jacket kasi nga umuwi kami palagi is Pasko. So pagbalik naman namin ng Amerika at pagbaba ng eroplano, sobrang lamig naman talaga ito. Last year nga, nung pag-uwi namin, ang lamig! Buti na lang ang jacket ko yata, yung gray yung dala ko. Ay, sobrang lamig talaga. And dumating kami dito is 1 o'clock in the morning. So, malamig talaga. So, eto yung mga nabibili ko talaga guys sa Zara. Mga magto 2 years na rin. Hindi ko to ni-let go. Kasi for me, nagagamit ko sa pagkatrabaho sa labas, pagsimba, paglalakad. Mix and match na rin talaga.
So, pakita ko sa inyo. So, pakita ko rin mamaya kung paano ako nag-aayos ng ng aking sapatusan. Yun nga iniisip ko, paano pa, di ba? Yung iba kong rubber shoes na padala ko na sa Pinas. So, pakita ko sa inyo. Meron ako dito isang ganito. Soon tatanggalin ko yan. Baka malaglag kasi kayo, guys. Yan. Natatakot akong malaglag ang aking cellphone, guys. Diyos ko. Guys. Balikan ko nga kayo, guys. Guys, so sa una natin, na tinatawag ko na gusto kong i-minimize or parang capsule side lang or simplicity lang or simple lang yung ating closet. Ayan. So, eto na lang yung mga jackets ko ngayon. Pag wala nang ganito, ibig sabihin na gamit ko na, nasa labahan na, or meron kasi ako dito, so di papakita ko, nilagyan ng mga plansya. I don't know ha, taas yung mga kamay ninyo kung sino pa yung mga nagpa-plansya dito na nasa ibang bansa. Ako kasi talaga, commercial lang. Talagang kinalakihan ko sa mami ko or kahit sa side ng mga lola ko na pinaplansya talaga kahit pantulog, kahit panglabas, pangtrabaho, pambahay, at ang underwear. Ayan. So ako talagang natatawa si Dingo na kahit underwear ko, wala itong kabasusan, pinaplansya ko talaga. Although nga wala kaming washing machine dito sa loob ng bahay, so nandun kami sa full of community naglalaba. Pero kahit sinasanitize ko yun, inaalkoholan ko yun, bago kami ang gumamit, iba pa din talaga yung pinaplansya mo, yung underwear mo. So, alam niyo ng mother-in-law ko na talagang ganun ako. Nakita niya ako for the whole years na magkasama kami. Ganun ako mag-organize talaga na gusto ko pinaplansya kahit pambahay. Kasi, ayoko ba kami mga alikabok. Isa rin yung sa nakatulong na less din yung aking sinusitis kasi hindi ka pa naman secure, 'di ba? Kahit man lang 50% na lesser mo na magkasakit kayo, lalo na kung madaming gumagamit sa washing machine. Ito naman konting advice lang. Kahit na nagbabayad kayo sa mga coins, kahit sinasanitize nyo, kahit inaalkoholan nyo or nilalagyan nyo nung for me, pinaplansya ko talaga. Hindi ako napapagod. Ang ginagawa ko, guys, one tip, kapag sa isang linggo, pagkalaba ko, kasi ang laba namin is Monday, pagkatapos ng work ko niyan, maglalaba na ako sa hapon. After that, si Dingo ang mag-aakyat, magtitiklop ako. After that, may basket kami dito kung ano yung mga pampasok, ano yung pambahay, ano yung mga pinansimba namin. Paplansyahin ko na yon. Pero yung iba na hindi na namin gagamitin, hihintay na naman namin ilang weeks, diba? Kasi kukunti nga yung damit mo para hindi pa ulit-ulit makita. So, ginagawa namin, mini-mix and match talaga namin. So, yung mga gusto namin gamitin from work, panglabas, pangsimba, yun ang mga pinaplansya talaga namin. So, talagang kailangan plansyahin kasi nga yung bacteria hindi natin alam. To make it safe, hindi yun sa kaartihan, pero depende nga yun sa inyo. Ito naman ay para lang sa amin, itong sinishare ko. So, yun lang. Kasi sa clothes din, and how you to take care of your clothes, pwede ka rin makakuha ng sakit. So, we have to be careful, no? Hindi lang palaging sa labas, hindi lang sa pagkain, hindi lang sa ganito, hindi sa ganyan. Maraming things para makuhaan tayo ng sakit. Kaya, one by one, you have to search, you have to learn. Bawat araw, bawat oras, lahat may pagbabago, may matututunan tayo. At yan ang natutunan ko dito nung nasa Amerika ako. And tama-tama, I'm so blessed and happy to sa nanay ko, sa mami ko, sa daddy ko, sa mga naging yaya namin nung bata ako kasi tinuruan talaga nila ako. Hindi man perfect, pero at least may mga idea ako na pwede kong gawin at pwede kong i-share sa asawa ko. So, ngayon, nakakapasok ako dito sa cabinet na to. At least nakakapag-share ako. Natutuwa yung asawa ko na talaga ang sipag ko daw. Hindi ko binubuhat yung sarili ko. But for me, I give time management para mag-organize, para maglinis, di ba? Kung pagod ka, matulog ka. After onward, schedule mo kung kailan ka maglilinis, di ba? Hindi naman by force. Hindi naman porket asawa ka ay superhero ka palagi, tao ka rin, napapagod ka din. So you have to set everything. So ako talaga, dinadiary ko yan. At hindi ko pinipilit ang sarili ko. Kung alam kong free ako, go. Kung hindi, isineset ko yan or ina-alarm ko yan. Yun, di ba? So, yun na nga, nasa na ba tayo, guys?
Yun. So, dun talaga makakakuha tayo ng sakit. So, you have to be careful. Okay? Kaya ako kahit underwear ko, pinaplansya ko yan kasi mahirap na. Mahirap na talaga. Lalo na yung tumatanda na tayo. Kailangan lahat. Be careful tayo. Okay? So, ayan ako. Gusto ko siya i-share ko sa inyo to. Na sana makakuha kayo ng idea. Diba? So, for me, yun ang mga jacket ko. Yung iba talaga bago. So, yung mga nabili ko sa Zara, sa Target, kasi nga hindi naman tayo gumastos sa Target, talong Pasko, maraming gift card ang binigay sa amin, tama-tama ang daming sale na jacket, so nakabili tayo. So lahat ng mga pinalit ko dito, pinalta natin ng bago, and for sure, years na naman ito tatagal. Okay? And mahilig ako sa colorful talaga, pero tinatry ko talaga yung mga basic colors, mga classic colors, kasi nakaka-helpful din daw yun, na medyo relax lang yung mga kulay, like black, brown, ganito, brown, blue, ganyan. Pero dahil nga ako ay very happy pills, masayahin ako, kaya gusto ko yung mga damit ko still, kahit 45 na ako, gusto ko very colorful at masaya. But for me, okay lang yun. Depende yun kung paano talaga kayo mag-outfit. Kasi for me, bubabagay pa naman. Kaya pinupush ko pa rin, diba? Kung hindi na, go na tayo with the classic. Pero, I have a classic clothes din naman talaga. So, mini-maintain ko na rin yun. So, kukunti na lang siya. So, very happy ako. Meron pa rin siya doon sa likod. So, ipapakita ko na lang sa inyo. Para at least makita nyo kung paano ko siya in-organize para makita ninyo. But this is the basic clothes I have. Ayan. Hindi na siya ganun kadamihan. Masaya na akong i-mix and match siya. And for winter clothes, tatagal ito. And so, ipapakita ko naman sa inyo sa other side kung ano naman po yung mga summer clothes ko. Kasi nga, yung ibang dress ko, kahit i-hanger ko pa siya, yung iba, plano ko na siyang tanggalin at ibabasar ko siya sa Pilipinas or ipamimigay ko siya para pakinabangan ng iba. Kasi talaga yung mga dress ko talaga very colorful. At guess what? Tumagal na sila ng 5 years ito sa Amerika na matagal ko na rin silang nagamit before pa sa Bangkok kung nandun pa ako. Nadala ko pa rin sila dito, nagagamit ko pag simba. Kasi pag simba talaga, gusto ko naka-dress ako, naka-outfit ako. Feeling ko kasi pag sisimba tayo, kailangan presentable tayo. At yun ang kinalakihan ko kay mommy. So, yun, nadadala ko na siya dito. So, at saka pag nagde-dress ka kasi, hindi na masyadong haggardness sa mix and match. Kasi pagkasuot mo nun, okay ka na, maganda ka na, diba? So, yun lang. Yun ang masashare ko, guys. You have to clean your closet in a proper place. Importante yan, lalo na babae ka. And ganun din ang asawa ko, dinadamay ko rin yung things niya. And soon, ipapakita ko rin yung closet niya. And minamalis yung asawa ko kasi kukontain lang din yung gamit niya. So, I love this one na magitong organized kasi madali ko siyang hanapin. And pag ganito na kaliit yung mga couples of your clothes, talagang magiging masaya ka na kasi mas mamahalin mo na silang gamitin, pagkalaba, pagkaplansya. Kahit yung medyo makakapal kong jacket, talagang dinadaanan ko siya ng plansya kahit hindi na siya pwedeng plansyahin para at least matanggal lang yung at ma-refresh lang yung mga bacteria. Yun talaga naging habit ko talaga. So, yan, yun ang mga konting clothes ko na yung iba hindi ko pa nagagamit. And happy ako kasi at least kahit kokonti sila, at least mabilis siyang i-mix and match sa mga pants ko, sa mga skirt na nabanggit ko sa inyo, and magagamit ko sila ngayong winter time. Okay? Soon, ipapakita ko kasi babaguhin ko pa yung iba para makapag-share pa rin ako sa inyo ng idea paano talaga nag-organize kami ng gamit kapag ganito rin ka minimalist lang yung mga closet sa mga bahay na ganito. Okay? So, pakita ko sa inyo. Ganyan lang siya. And hanger-hanger lang siya. Ayan, di ba? Okay. Pakita ko sa inyo yung sarahan na natin, guys. Nilagyan talaga ng asawa ko ng ilaw para pakita ko sa inyo mga shoes ko na talagang iniisip ko pa kung tama ba yung pagkaka-organize ko. Shoes ko. Yung iba nandun pa. Sa kabila yung mga boots ko. Yan. And nandito pa yung iba kong shoes here. Hindi pa siya ganun ka-organize. So, papansin nyo, ang dami kong rubber shoes kasi talagang ang rubber shoes dito ay gamit na gamit kapag gamit na gamit ang rubber shoes ko dito sa Amerika kasi nung simula ng trabaho ko dito, dun sa mga work na pinuntahan ko, talagang naka-rubber shoes. Although, nakita ko rin naman ng mga naka-flat shoes siya. Pero, for me, parang mas safe ako kapag naka-rubber shoes ako, lalo na kapag winter.
Although pag medyo umuulan, tapos malamig talaga, nagbo-boots talaga ako ng hanggang tuhod or yung boots ko na hanggang dito lang. Mga nabili ko sa Marshall or yung isa nga is from Amazon na regalo sa akin ni Mama dati. So, yun nga, mas marami akong rubber shoes talaga. And alam niyo yung bago kong rubber shoes na binili sa Steven Madden, gamit na gamit talaga siya. At kahit winter naman, protektado ako. Basta, ang ginagamit ko talaga is makapal na medyas hanggang tuhod para protektado ako kahit nakapans ako. Ewan ko ba? Talagang gano'n na gano'n ang lamig ko. Eto talaga gustong gusto ko, guys. Siguro soon ipakita ko yung mga collections kong rubber shoes at itong mga to ay talagang ma-order nyo rin sa pasabay sa business ko. Itong Puma ko, mapapansin nyo ko, konti lang ang Nike shoes ko kasi masyadong malalaki yung Nike shoes. So, pumupunta ako sa Nike pang bata. So, from Puma, Reebok, Steven Madden's, yun yung mga yung rubber shoes talaga na talagang may kasya agad ako. Size 4 to 5. Lumiit nga, naging size 4 ako. But for me, very comfortable talaga ako. And Zara, nabili na ako ng rubber shoes sa Zara. Comfortable din ako. So, yun guys, ipapakita ko sa inyo. Gusto ko talagang i-share sa inyo. Part 2, kung paano ko i-organize itong aming closet. Nakita niyo naman yung mga cabinet namin. Konti lang din talaga siya. So, very challenge sa akin mag-share sa inyo kung paano mag-ayos, mag-organize. Kasi guys, napakaganda na ang ginagalawan natin malinis, ma-organize, maaliwasan. Tama ba? Maliwanag, maayos. Correct me if I'm wrong. So, maganda talaga. Kasi, at saka yung lesser, kukonti. Kasi tingnan mo, pag kukonti talaga, very ganda lang. Organized lang, di ba? Yan lang, pack lang. Ang mahirap kasi dito sa amin, wala talaga kasi siyang divider, yun. Kaya, for me, bumili kami ng mga cabinet from Target to Walmart na medyo hindi naman ganun kamamahali, na matibay naman, nilinisan na lang talaga namin para dun ilagay yung mga pambahay, yung mga what we call this, mga iba pa namin kailangan. And soon ipapakita ko sa inyo kasi gusto ko i-organize muna, after that i-share ko sa inyo. Kasi yung first kong vlog na tungkol sa closet ko, inayos ko pa rin. Pero syempre, tumagal na rin tayo dito, 5 taon na rin tayo. So ang dami na namang nadagdag, and good to hear na last year na i-vlog ko to, kami po ay nag-declutter, kami ay namigay, nag-ukay, nag-donate. So talagang na-lesser talaga yung mga gamit namin. Kahit yung mga old gamit ng asawa ko, tinanggal na niya para at least lumipat man kami ng bahay very soon, in God time. Wala kaming masyadong dadalhin. Parang lahat gusto namin sa bagong bahay ay damit na lang namin at yung iba talaga ay bago. Kasi mas masarap lumipat ng mas bago ang lahat, diba? So, eto siya. Ayan yung closet namin. Yan. Ito kasing cabinet na to, hindi ko na siya rin dinala sa shop namin dito sa Amerika kasi meron nga kami business sa mall. Kinuha ko na lang siya and I decided, sabi ko kay Sweetie na kasi yung mga may box, ito yung mga doll shoes ko. And alam niyo naman, ang paa ko ay maliit. Kaya ang dalang kong bumili ng doll shoes ito sa Amerika. Sa shoes, rubber shoes, patok na patok talaga ako. But sa doll shoes, limited ako. Nakakabili lang ako madalas niya minsan Steven Madden's or sa Target or sa mall. Ayan. So, ay feeling ko ayusin ko talaga siya. And plano nga ni Sweet niya, sabi niya, ganito na lang din para pareho sila. So, yun. And consult din naman sa nurse ko na okay lang ba kung naka-open sila. Okay din naman. Kasi si Sweetie, kukunti lang din ang mga rubber shoes niya, mga formal shoes niya, mga panlakad niya, pantrabaho niya. May sarili siyang cabinet, papasok ng bahay namin. Sa kanya yun. So, talagang very organized ang gamit ng asawa ko. And soon, ipapakita ko sa inyo. So, yun lang. Ganito lang siya. Ito lang yung cabinet namin. Ito yung capsule cabinet. Nakakala ng iba, ang laki ng aming closet. Hindi po, guys. And yung mga taas, nandyan yung mga gamit namin, mga Christmas tree, mga pillow, mga iba. At dun sa dulo, ipapakita ko sa inyo, I have a big Tupperware doon na nandun lang yung mga bedsheet namin. So yung bedsheet din namin, natuto na ako na mix and match din paulit-ulit. Pero but this time, bumili kami ng ilang bago kasi yung mga luma, let go na rin namin. So, ang dami talaga na pwede mong
gawin, i-organize, and you need to organize. And very happy ako na bumili niya yung asawa ko ng bagong cabinet with IKEA na pinatungan ng TV namin kasi dagdag lagay talaga ng mga pambahay namin or iba naming mga panglabas. So, for sure soon, ipapakita ko sa inyo. Pero soon guys, ipapakita ko talaga sa inyo kung paano natin to i-organize, babaguhin, kasi nga halos natanggalan natin yung mga tambak or natanggalan natin yung mga old clothes, nag-declutter na tayo. So ngayon, nandito na naman tayo sa second part kung paano ko siya inayos, minimalist, na maginhawa nating makikita talaga na maayos siya yung winter clothes, summer clothes, ilang pantulog, ilang pambahay. Kasi yung asawa ko halos konti lang yung pambahay kasi nga hindi naman talaga uso ang pambahay dito. I don't know dito lang sa aming bahay. And yan, ito yung una kong share talaga sa inyo, yung aking jacket, kung paano ko talaga siya inayos, minimalist. Ang hirap po din talagang tumira sa bansa na marami talagang type of weathers. Pero ito ay sharing ko lang sa inyo kung paano ako nag-declutter, paano ako mag-organize, paano ako maglinis. Kasi ang sarap po talaga na ang bahay natin ay maayos, malinis, mabango. And siguro, dito rin tayo nakakakuha ng mga causes ng mga sakit kapag hindi rin maayos yung paligid na ginagalawan natin. So, I think dagdag lang din to help ourself na maging maayos. Kasi, di ba, example nga, pag galing ka sa trabaho, sa traffic, everything for the whole day. Pero pag uwi mo ng bahay, pag magulo ang bahay mo, hindi organized, hindi malinis, oh my God, pag higa mo sa kama mo, hindi ka pa rin makakapagpahinga, hindi ka pa rin makakapag-isip ng maayos kasi yung ginagalawan mo ay magulo. Okay? Yun lang naman ay basic of my sharing experience sa mga nakikita ko rin, mga napapanood ko at nababasa ko. At pag ina-adapt ko naman to is a very helpful sa aming mag-asawa. Kasi syempre, araw-araw tayong napapagod, araw-araw tayong nagkatrabaho, araw-araw tayong madaming iniisip. So, maganda talaga yung we have a free time na makapagpahinga at ginagalawan natin ay feeling chill and relax tayo. Kasi mas madami tayong maiisip na magaganda at mas, alam mo yon, refreshing yung mararamdaman natin. Diba? For me bilang asawa or bilang wifey na sinasabi tayong ilaw ng tahanan, di ba? Sometimes, small things kahit sobrang busy natin ay makapag-share tayo ng ganito, di ba? And dito rin papasok yung sinasabi ko sa inyo na even though I have a business of pasabay, na minsan naaatem ako mag-shopping, pero sinishare ko sa inyo na talagang makokontrol mo rin, mabibigyan mo ng boundaries and discipline ang lahat. Although kahit kaya mong bilhin, pero iniisip mo saan mo na naman ilalagay. Ang dami mo na namang damit, di ba? You need to mix and match. Mahalin mo at makontento ka sa meron ka. And for me, for almost 2 years na nagawa ko na yun, it's very helpful and masarap din talaga yun kasi nakakapag-save ka ba, no? Mapapapunta pa sa mga bagay na importante na pwede mong gawin. Okay? So, yan lang po ang ating vlog na gusto kong mag-diary ngayon, Tuesday. Although, I have time pa rin magluto kasi katatapos ko lang magtrabaho. But, shinare ko lang to sa inyo kasi gusto kong samahan nyo ako sa journey ko na paano uli organize yung cabinet namin. Kasi nga, yun nga, nauna kong na-share or nabanggit sa inyo kanina na talagang yung mga winter clothes namin, tatanggalin ko yan para yung summer clothes naman. But now, dahil tayo ay nag-declutter, namigay, nag-ukay, talagang isang cubicle na lang or isang cube of cabinet, ini-minimalist natin. At challenge ko yung sarili ko na mas magawa ko to, mas ma-organize ko to para sa ganun, lahat ng gamit namin ay magkasya sa cabinet. And for sure, i-share ko yan sa inyo na malay nyo ay mayroon din kayong ma-share sa akin or meron din kayong ma-share na idea kung paano talaga nagmi-minimalist ng mga ganitong cabinet kapag nasa mga maliliit kayong bahay. But for me, luckily malaki na ito kasi sa Dubai hindi naman ganito kalaki yung bahay namin. Ang hirap mag-organize. But now, I'm very happy na ma-organize siya. Ang kulang lang talaga sa amin ay yung divider. Pero nakapag-search na ako dyan, napag-aralan ko na lahat. At dahil lesser na yung mga damit natin, for sure ma-organize at maayos ko ang lahat na yan. So guys, thank you for watching my vlog. I hope nakapag-share ako sa inyo. And comment down below kung may mga idea rin kayong gusto nyo i-share sa akin. But before ending of my vlog, kahapon ay
nakapagtawagan kami ng mga bestie ko, although hindi kami kompleto ng mga best friends ko. Talaga namang every week we try our best na magtawagan, mag-text, magkumustahan, mag-update. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman all the time ay talagang ganun ang routine namin magkakaibigan kasi may kanya-kanya rin tayong buhay. Alam mo, mas very powerful din talaga yung sometimes kayo nag-uusap, nagkukumustahan. Kasi pag nag-uusap kayo, ang daming yung update, ang daming yung tawa, ang daming yung chika, and then nagbibigyan kayo ng mga idea sa isa't isa kung ano bang makakatulong sa bawat isa. So, dahil nga hindi kami kompleto, dahil nga sila Arnie, iba talaga yung oras na sa Paris. Si April naman, very busy yan sa negosyo nga, pero nagte-text yan, nag-update yan. Kausap ko rin siya last week. Si Kate, si Edison talaga, most of the time, kami talaga ang sobrang chikahan, text, tawagan. And we're planning na hopefully na makapunta kami ng Bangkok. Ayan, talagang gusto namin magkita-kita para naman sa ganun makapag-banding, makapamasyal. And gusto ni Edison na ma-push ang kanyang vlog. Kaya guys, please support my vlogger friend from Bangkok, Thailand. Dahil dyan siya naka-base, teacher siya dyan, yun ang trabaho niya. Ito po ang kanyang vlogs niya. Ayan. Please support, please subscribe, and for sure soon siya po ay mag-upload na ng mga new vlogs niya, mga buhay-buhay na meron siya sa Bangkok, Thailand. So support Teacher Edison from Bangkok, Thailand. Ito ulit, ayan. So Mare, good luck sa'yo, and hopefully makapunta kami ni Kate or other friends natin sa Bangkok para makapamasyal, food trip, and shopping. Ang sarap mag-shopping dyan. So, yun lang guys. So, thank you for watching my vlog. See you soon in my next part 2. Organize or minimalist my closet, and for sure i-share ko yan sa inyo. At kung may mga ideas kayo na makakaluwag sa mga ganitong maliliit na bahay, comment down below guys. I'm really appreciate kapag ginawa niyo yun. And guys, thank you for always watching my vlog, and hopefully soon makapag-vlog ulit tayo for the second part 2 of our closet. Ayan, minimalist closet natin. So guys, thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next vlog. Bye guys!